Sir Warts, good afternoon po. Sir, ito, bilang local sports analyst po, dun sa laban ni Pacquiao and Bradley, ano po ba sa tingin niyo yung, umaga, is it boring or kumbaga binigay na po ba ni Pacquiao yung todo niya para manalo dun sa laban niya ni Bradley? Oh, yung sinabi mong boring, i-distinguish natin yan kasi ordinary fight fans, like those who are watching this TV station, gusto nila salpok, sabong, Hatton Pacquiao, Eric Morales Pacquiao, Cotto Pacquiao. Pero kung ikaw naman ay hardcore boxing fans, tulad ko noon namin, yung ginawa ni Bradley, tactical fighter, ginaya nila yung style ni Mayweather. Yung long jab, long jab, para hindi ka maabutan ni Manny Pacquiao, and then you wait for your left hook or left straight punch. Antay mo ring sumuntok si Pacquiao sa kasundan mo ng malakas. Kaya doon sa Mayweather, natatakot si Pacquiao lumapit kay Mayweather. Ginaya ni Bradley yan, doon sa 1 and 2, 3. Kaya sabi ko, Mayweather style to ah. Kasi pinufloat ng camp ni Teddy Atlas sa ni Bradley na ang gagamitin is Juan Manuel Marquez, yung clockwise, gano'n. Binabandan din nila Pacquiao yun, akala nyo gagayahin. Kung sabi ko nga doon sa vlog ko, suggestion ko, i-emulate or i-imitate nyo yung ginagawa ni Mayweather doon sa Mayweather Manny Pacquiao. Doon ang gagawin. Ano pa yung second question mo? Boring, ano pa yung isa? Kumbaga, ibinigay na ba niya? Itinodong na ba niya? Kaya nga yung mga sugaron, nagtatanong sa akin, dahil nanalo ako dun sa Mayweather sa last na laban, sabi ko, close fight to. We would not know who would be the winner in this fight. Kasi dito sa laban na ito, rubber match, third match, walang drug testing sila Pacquiao dito. Kasi sa Mayweather Manny Pacquiao, meron silang USADA, United States Anti-Doping Agency. Kinukunan sila ng dugo, random. Si Bradley Pacquiao dun sa rematch, sa Bradley Pacquiao 2, merong WADA, World Anti-Doping, na kumukuha ng dugo. Si Bradley nga, dalawa eh. Nag-WADA siya, nag-BADA pa siya. Yung isang anti-doping agency because he's the sabi niya, he's the poster boy of clean boxing. Pero dito sa laban, ginogogol ko, hindi ko makita na merong drug testing. Kaya sabi ko, delikado pumusta kay Bradley dito, baka manalo si Manny Pacquiao dahil malakas siya dito. Walang drug testing eh. So, alam na ang ibig sabihin ko, bakit walang drug testing. Kasi dito dun sa Eric, sa Juan Manuel Marquez, dun sa 3 and 4, nayuyugyug si Pacquiao eh. Kasi lumaki si Marquez, magaling si Momo Heredia, yung na-convict na ng US Court yun sa kanya, sa steroids, saka sa performance enhancing drug. Hindi ko sinasabi na si Manny Pacquiao lang, steroid. Pero sabi ko sa mga sugaron, ingat, baka close fight. Pero dito sa laban na ito, binigyan ko si Manny Pacquiao dito, 5 ang talo niya dito sa laban na ito eh. Okay. This was a close fight. The problem now, yung saving grace ni Manny Pacquiao, yung knockdown. May knockdown dun sa 7, na dumikit yung kamay. Pag dumikit yung kamay sa canvas, knockdown yun. Ang score dyan, 10-8. Dapat. Pero ako dapat ang score doon, 10-9. Kasi Bradley was winning on that round. He was winning on that round until this knockdown came. Kaya ang score dapat doon, 10-9 lang. So, I don't know. Sumisigaw yung mga tao doon sa Nevada. Siguro, natakot yung mga judges. Baka binigyan ng 10-8. Doon sa 9, yun ang malakas talaga. So, tumatumbling siya para siyang si Algeria. So, sa lakas ng nahuli siya doon. Kasi, Bradley loves to web and bob. Webbing, ganito. Bobbing, ganito. Umaatake siya. That's the good thing about Bradley. Umaatake, unlike kay Mayweather na susuntukin ka, tatakbo siya. So, this fight, so, kung medyo boring pa rin, so siguro mas boring yung Mayweather. Kasi yun, hindi na boxing yun eh. Habulan yun, 100-meter dash. So dito, Bradley was doing fine. But the problem is, even though he was skilled boxer than Manny Pacquiao, just like Eric Morales and Barrera, the problem is, malakas si Manny Pacquiao. Malakas. So Kaya despite po dun sa injury and surgery na kalukuhan yung injury na yun, sabi niya lang yun. Wala namang, kaya nga, tinatanong siya kanina nung babae dun sa Las Vegas about the injury. Yung injury, house show lang yun. Sabi niya lang yun dahil tinalo siya ni Mayweather. Pero malakas si Manny Pacquiao. Kaya sabi ko, delikado kumusta ngayon. Dahil walang random drug testing. So lalakas yun si Manny Pacquiao. Hindi ko sinasabi kung anong pinagagawa nila. Pero nakita niyo naman, malakas talaga. I-compare mo dun sa ibang mga laban niya. Dun sa 9 round, kita mo, lakas ng suntok. Sinalo ni Bradley. Kaya, binigyan siya ng 116... 110, Ako, that was a close fight. Ang scoring ko nga doon, very close eh. Pero not 100, 116, 100, 110. Yan ang binigay ko. Sir, last question po.
sa tingin niyo, ito na po ba yung last na laban ni Pacquiao for his boxing career? Sabi niya kanina, sabi ni Lolo Manny Pacquiao mo, last fight niya na, uwi siya sa Pilipinas, baka may parade na dito, delikado si Frankie Indrelon sa kasi Tito Soto, baka tumas yung number 8, baka pumunta ng number 2 o number 1 si Lolo Manny Pacquiao. Pero yung last na, alam niyo yung mga boxer, mga sinungaling din yan. Maraming boxer na last eh. Si Mayweather, ilang beses na nag-retire, bumalik din. So, sino pa yung mga nag-retire? Sila De La Hoya. So, I would not buy hook, line, and sinker yung sinabi ni Pacquiao na last. So, babalik siya dito. May kalaban siya next week. Matindi rin. Pangalan niya, Senator Walden Bello. Senatorial candidate Walden Bello. Kinasuhan siya dyan sa laban niya sa Las Vegas. Because it is a violation sa Omnibus Election Code, yung undue publicity. Yan. So, the problem now, the hoi polloi, the people are rejoicing na naman again. So, can you imagine that? Tuwan-tuwan naman yung Kumbaga, mga people. being a sports analyst at the same time, a news reporter na rin, sir. Sa tingin nyo, mas, kumbaga, dadami ang boto ni Manny? Dadami ang boto ni Manny Pacquiao dito. Kaya, hindi na ako magsusulat na mag-iboto kasi gumawa ako ng blank din na mag-iboto. Pero, siyempre, masa, yung bobotante ang kalaban mo ngayon dito. So, yan. So, this is favorable for Manny Pacquiao. Pag natalo siya dito, baka yung 8 niya mapunta ng 13 yun. Kasama niya na sila Alma Moreno doon sa ilalim. Sila Amay Bisaya. Pero mabuti na lang, nanalo siya ngayon. Yan. So, ang suggestion ni Freddie Rose, sabi niya, nabasa ko kanina, umaga, sabi niya, sa next na laban, ibababa na natin yan sa 147 welterweight. Ilalagay na natin sa lightweight, 135. Because that was the real weight of Manny Pacquiao. Because pag walang boxing, Manny Pacquiao was walking at 138 pounds to 139 pounds. Yun ang regular. Yun yung talagang Oo, weight niya. dito, nagbo-bulk siya dito eh. Kaya nga, sabi ko nga, ang last na knockout ni Manny Pacquiao was 2010 kay Cotto. Miguel Cotto. Kay Miguel Cotto. After that, wala nang knockout. May knockdown. Manuel Marquez, Alguire, itong si Bradley. Pero yung natutulog mismo, yan, ginigising yung, gising na, tapos na yung boxing. Wala na, tapos na yun. Mga panahon nila ko yun, Barrera, Eric Morales, dali na knockdown. Kasi sabi nila, yung pag-akyat niya dyan sa welterweight, parang yung lakas siya nabawasan. So, ibabalik sa 135. Can you imagine that? Pacquiao was saying he would retire, and then Freddie Roach was telling media men that they're planning to put Pacquiao on the lightweight. Yan. So, pala-isipan din yan. So, mananalo si Manny. Baka kapag natalo si Manny sa pagkasinador, ibababa siya sa lightweight.